Mauuna na ako. Paalam ni Cassie sa kanyang boss. Hatid na kita. Alok nito. Gabing-gabi na. Kaya ko ang sarili ko. Sagot ni Cassie. Sinabi ko naman kasi sa'yo na tumira ka na sa bahay ko, pero ayaw mo. Nakasimangot na sabi ng kanyang boss. Cassie, alam mo namang ikaw na lang ang pamilya ko. At ayoko mawala ka rin sa akin. Ang OA mo? Napairap si Cassie. Aba naman, Mark. Sa kabilang kanto lang ako ng village mo. Oo nga pala. Sabi ni Mark at bumungis-ngis. Sige, ingat ka sa daan ha. Niyakap ito ni Cassie. Ingat ka rin. Bye-bye. Humiwalay sa yakap si Cassie bago tuluyang umalis. Si Cassie ay kapatid ng kanyang boss sa ama. Namatay ang ina ni Cassie noong ipinanganak siya. Samantalang ama naman nila ni Mark ay namatay na rin. Walang kumupkop sa kanyang mga kamag-anak kaya naglakas loob siyang hanapin noon si Mark. Malugod na tinanggap naman siya ni Mark kaya hindi siya nagmukhang kawawa noon. Pinag-aral siya nito at nang makatapos siya ay pinapasok siya nito sa company. Bukod sa pagiging sekretary, si Cassie ay parang CEO na rin. Siya ang pumapalit kay Mark sa tuwing wala ito sa company. Napahinto sa paglalakad si Cassie nang may humila sa kanya. Handa na niyang hampasin ito ngunit natigilan siya nang makilala ito. Kung hindi ko nakita ang gwapo mong muka, baka napatay na kita. Sabi niya sa lalaking humila sa kanya. Natawa ito at hinalikan siya. Hahatid na kita. Tumango si Cassie. Kumusta ang trabaho mo? Ayos lang, sagot ng kanyang boyfriend. Mahal, marami pong umaakit sa akin pero hindi tumatalab ang karisma nila dahil ikaw lang ang mahal ko. Kapag ayaw ka pa ring tigilan, sabihin mo, dating killer ang girlfriend mo. Sabi dito ni Cassie. Bakit naman kasi ang gwapo mo? Magaling sila nanay eh. Sagot ng kanyang boyfriend at humagik-hik. Ikaw, bakit ang ganda mo palagi? Yung mga lalaking empleyado, madalas kang pag-usapan sa parking. Liligawan ka raw nila. Asip naman ipagpapalit kita. Natawa si Cassie. Sorry sila, dahil nauna ka, Aaron Fajardo. Pumara ng taxi si Aaron at sumakay silang dalawa ni Cassie. Ayaw mo bang mag-sleepover sa bahay? Tanong ni Cassie sa kasintahan. Para hindi ka na mahirapan bukas. Sigurado kasing susunduin mo na naman ako. Umiling si Aaron at sumandal sa kanyang balikat. Sinusumpong ng sakit si tatay, kaya kailangan ko siyang bantayan. Bawal kasi magpuyat si nanay dahil masama sa kalusugan niya. Si Aya naman wala sa bahay dahil overtime rin ito sa trabaho. Napatango si Cassie. Sa inyo na lang kaya ako mag-sleepover. Tutulungan kitang alagaan si tatay. Huwag na. Tanggi ni Aaron. Magiging busy ka bukas, kaya kailangan mo ng mahabang pahinga. Kaya ko nang mag-isa, kaya huwag ka nang mag-alala. Napahinga ng malalim si Cassie at tumango na lang. Ano pa nga bang magagawa ko? Yung boyfriend ko ay mahilig mag-acting independent kahit nasasaktan na at nahihirapan. Cassie, napahinga ng malalim si Aaron. Sige na, mag-sleepover ka na sa bahay. Alam ko yung ganyang tono mo nagtatampo ka. Huwag na, napipilitan ka lang naman. Sabi ni Cassie. Natawa si Aaron at niyakap sa bewang ang kanyang kasintahan. Huwag ka nang magtampo. Tsaka, miss na rin kitang katabing matulog. Kadal-kadal tayong dalawa. Napangiti si Cassie at pinanggigilan ang ilong ng kanyang kasintahan. Sa bahay na nga nila Aaron, dumiretso si Cassie. Hindi na naman problema ni Cassie ang susuotin bukas dahil may mga damit siya sa bahay nila Aaron. Cassie! Salubong sa kanya ng ina ni Aaron nang makarating sila sa bahay. Dito ka matutulog? Opo, nakangiting sagot ni Cassie. Kamusta na po si tatay? Nasa kwarto niya at natutulog. Sagot ng ina ni Aaron. Ngayon lang nakatulog magmula kagabi. Masyado kasing makulit ang tatay ninyo. Palihim pa rin naninigarilyo.
kahit sinabi ng doktor na masama yun sa kalusugan niya. Pagsasabihan ko po si tatay, sagot ni Cassie. Makikinig po sa akin yun. Mabuti pa nga, sabi ng ina ni Aaron. O siya, nakakain na kami, kaya kayong dalawa na lang ang hindi. Magpapahinga na ako ha, dahil medyo masama rin ang pakiramdam ko. Sige po nanay, good night po. Tugon dito ni Cassie. Good night po, sabi naman ni Aaron. Nang makapasok ang ginang sa kwarto nito ay nagtungo na ang magkasintahan sa kusina at kumain. Kapag sinusumpong ng sakit ang ama ni Aaron ay hiwalay ito ng kwarto sa kanyang ina para hindi na maistorbo ang kanyang ina kapag dumadaing ito. Sa ngayon ay natutulog ang ama ni Aaron sa katabing kwarto ng kanyang silid para naririnig at nababantayan niya ito. Ang laki ng eye bags mo, sabi ni Cassie sa kasintahan habang kumakain sila. Aaron, may problema ka ba? Inaalala ko lang yung utang ni tatay dun sa may-ari ng pasugalan sa kabilang kanto. Sagot ni Aaron. Binantaan kasi nun si tatay, napapatayin niya kami kapag hindi agad nakabayad si tatay. Kulang yung sweldo ko para mabayaran yun ng buo sa linggo. Tutulungan kitang magbayad, sabi ni Cassie. Aaron, di ba sabi ko naman sa'yo, kapag hindi mo kaya, palagi mo sasabihin sa akin. Cassie, ang dami mo nang naitulong sa amin. Nahihiya na ako dahil ako yung lalaki, pero mas ikaw pa yung sumusuporta sa akin at sa pamilya ko. Nakayukong sabi ni Aaron. Ayoko lang isipin ng mga tao nakakaalam na mayaman ka, na pineperahan lang kita. Ha? Mayaman ba ako? Nagsalubong ang kilay ni Cassie. Ang kuya ko ang mayaman at hindi ako. Sabihin na nating may kaunting karangyaan ako. Ano naman kung tutulungan kita? Aaron, asawa na ang tingin ko sa'yo at normal lang sa mag-asawa na magtulungan. At saka, yung perang tinutulong ko sa'yo ay sahod ko at hindi basta hinihingi lang kay Mark. Teka, bakit parang tangang nakangiti ka dyan? Asawa mo ko? Malawak ang ngiting tanong ni Aaron sa kanyang kasintahan. Mag-asawa na tayo sa paningin mo? Kinilig ka naman. Panunukso ni Cassie sa kasintahan. Tapusin na natin tong pagkain para makapagpahinga ka na. Tumango lang si Aaron. Nang matapos sila sa pagkain ay si Cassie na ang naghugas, samantalang si Aaron naman ang nagpunas ng lamesa. Nang matapos sila sa kusina ay dumiretso na sila sa kwarto. Mauna ka nang maglinis, sabi ni Aaron sa kasintahan. Kinuha ni Cassie ang dress niyang pantulog bago siya pumasok sa banyo. Saglit lang naglinis si Cassie bago siya nagbihis at lumabas ng banyo. Ikaw na, sabi ni Cassie sa kasintahan bago siya maupo sa kama. Huwag kang gaano magbabad at baka mapasma ka. Tumango lang si Aaron at pumasok sa banyo. Inabot ni Cassie ang kanyang lotion at pinahira ng kanyang katawan. Nang matapos siya ay bumukas ang pinto ng banyo at iniluwal ang lalaking si Aaron na walang damit pang itaas at basa pa ang buhok. Ang sarap mo naman, Mr. Bodyguard, sabi ni Cassie at tumitig sa abs nito. Natawa si Aaron at finlex palalo ang kanyang katawan. Dahil dito, patay na patay sa akin ng isang Cassie Diaz. Natawa si Cassie. Nilapitan niya ang kasintahan at hinampas ang abs nito. Nako, ang sarap mo. Cassie, tama na at baka may magalit, sabi ni Aaron at yumakap sa kanya. Mahal na mahal talaga kita ng sobra. Mahal din kita, Aaron. Tugon ni Cassie at humiwalay sa yakap. Magpahinga ka na para may energy ka bukas na tumanggi sa mga babae. Gigisingin na lang din kita kapag may kailangan si tatay. Hinila ni Cassie ang kanyang kasintahan pahiga sa kama. Yumakap naman sa kanya ito at sumiksik sa kanyang leeg. Natawa na lamang si Cassie. Ang laki-laking tao ng kasintahan niya pero grabe magpa-baby at magpaklingi sa kanya. Nang maramdaman ni Cassie na nakatulog na ang kasintahan ay pumikit na rin siya. Nagising si Cassie ng bandang 2:00
dahil nakarinig siya ng daing mula sa katabi nilang kwarto. Maingat na bumangon si Cassie at sinilip ang ama ng kanyang kasintahan. "Tatay, may kailangan ka po?" Tanong ni Cassie sa ama ni Aaron. "Ano pong nararamdaman ninyo?" "Nagising ba kita?" Naupo ang matandang lalaki sa kama. "Pasensya ka na. Makulit kasi ang tatay, kaya ganito ang napala." "Sabi ko naman po sa inyo, wag na po kayong naninigarilyo eh," sabi ni Cassie at inabutan ito ng tubig. "Tatay, wag na po sana kayong pasaway. Marami po nag-aalala sa inyo." "Huli na talaga ito," sagot ng matandang lalaki. "Maayos na ang pakiramdam ko. Bumalik ka na sa pagtulog. Kapag may nararamdaman po kayo, ubo lang po kayo ha. Isang ubo mo lang at nandito na po agad ako," sabi ni Cassie at natawa. "Makakaasa ka anak," tugon ng ama ni Aaron. Nag-thumbs up si Cassie dito bago siya lumabas at bumalik sa kwarto nila ni Aaron. Humiga siya muli sa tabi ng kasintahan at sumiksik dito. "Mahal ko," sabi ni Aaron habang tulog at mahigpit siyang niyakap. "Huwag kang aalis." Mahinang natawa si Cassie bago kurutin ang ilong nito. "Hanggang panaginip, patay na patay ka sa akin. Kaya mahal na mahal kita eh." "Aaron, bakit pa kasi ayaw mo sa akin?" Napairap si Cassie at sumandal sa isang poste habang nakatanaw sa kanyang kasintahan na kinukulit na naman ng mga babaeng empleyado. "Aaron, huwag ka nang choosy. Kapag naging tayo, pati pamilya mo, bubuhayin ko," sabi ng rebonded ang buhok. "Ayos lang sa akin na may kabit ka," sabi naman ng blonde ang buhok. "May asawa na ako," sabi ni Aaron sa mga ito at dumako ang tingin kay Cassie. "Mas deserve nyo ang iba. Salamat na lang sa feelings ninyo." "May asawa?" Napasimangot ang isang babaeng kulot. "Pakilala mo sa amin ng asawa mo na magkaalaman na tayo." "Nice to meet you then." Nagsalita si Cassie kaya nabaling sa kanya ang atensyon ng mga babaeng nangungulit sa kanyang kasintahan. Naglakad palapit si Cassie kay Aaron at hinalikan nito sa labi bago harapin yung mga babaeng gulat na gulat pa rin sa nangyari. "Ma'am Cassie?" sabi ng rebonded nang makabawi ito sa pagkagulat. "Everyone, alam niyo naman na lahat ay sinishare ko sa inyo. Pero ibang usapan na kapag asawa ko na ang gusto ninyo." Walang emosyong sabi ni Cassie sa mga ito. "Masyado niyong sinasamantala si Aaron, porkit hindi siya marunong magsungit sa inyo." "Sorry po," sabi ng apat na kababaihan. "Back to work na kayo, bago ko pa sabihin sa CEO na kung ano-ano ang mga pinagagawa ninyo," sabi ni Cassie. Mabilis namang tumakbo paalis ang mga kababaihan. "Masyado ka kasing green flag eh," sabi ni Cassie sa kasintahan. "Kumain ka na ba? Nagdala ako ng pagkain nating dalawa." "I love you, mahal," sabi lang ni Aaron sa kanya. Napangiti lang si Cassie at inayos ang kanilang pagkain. Nang maayos nila yon ay nagsimula na silang kumain na dalawa. "Kamusta na si tatay?" tanong ni Cassie sa kasintahan at nilagyan ng gulay ang plato nito. "Nakakapag-drive na ulit," sagot ni Aaron. "Ikaw, kamusta ka? Parang pagod na pagod ka." "Ako kasi ang nag-handle ng company ni Mark dahil nga busy itong maging daddy," sagot ni Cassie. "Pero ang ganda ng pamangkin ko. Gusto mong makilala?" "Tsaka na, kapag handa na ako," sagot ni Aaron. "Mag-iipon muna ako ng lakas ng loob bago ko harapin ang kapatid mo." "Sige lang," sagot ni Cassie at ngumiti. "Pwede kang matulog mamaya sa bahay? Gusto ko ng cuddle mo eh, para naman mawala ng kaunti ang pagod ko." "Plano ko na talaga yan," sabi ni Aaron. "Nasa bag na nga ang uniform ko para bukas eh. Napapansin ko na kasi na pagod ka, kaya kailangan kong pagsilbihan ng aking reyna." "Kaya habulin ka ng babae eh. Ang galing-galing mo mambola kahit kailan," sabi dito ni Cassie. "Sige mahal,
Sa susunod ay lalaitin ko ng mga babae. Pabirong sabi ni Aaron. As if naman gagawin mo yon. Kilalang kilala kita, Aaron. Masyado kang mabait, lalo na sa mga babae. Kinurot ni Cassie ang pisngi ng kasintahan. Kakalat na siguro sa buong office na mag-asawa tayo, kaya wala nang babae na lalapit sa'yo. Baka mabalitaan ng kuya mo, sabi ni Aaron. Hindi yun nakikinig ng chismis mula sa opisina, sagot ni Cassie. Pagkatapos kumain ng dalawa, ay niligpit na yun ni Cassie at itinabi ang mga ginamit nila sa bag ni Aaron. Babalik na ako sa office, paalam ni Cassie sa kasintahan. Behave ha, kapag may babaeng lumapit, iwasan mo ulit at sabihing may magandang asawa ka na. Tumango si Aaron. Opo, mahal. Very good. Tumingkayad si Cassie at hinalikan ng binata. Mahal kita palagi, Aaron. Mas mahal kita. Tugon ni Aaron sa kanya. Ngumiti si Cassie sa binata bago siya tuluyang umalis. Dumiretso ang dalaga sa opisina ni Mark dahil siya muna ang pansamantalang CEO ng company. Napatigil si Cassie sa pagbabasa ng mga papeles nang bumukas ang pinto ng office at iniluwal ang isang lalaking may istriktong muka at kamukha ni Mark. Napalunok si Cassie. Wala si Sir Mark ngayon dahil busy siya sa mag-ina niya. Ang lalaking nasa harapan ni Cassie ay ang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid. Anak ito ng ama nila ni Mark sa tunay nitong asawa. How can he increase his sales when he's always not here? Istriktong tanong nito at naupo sa visitor sofa. Ako ang kapalit niya ngayon, sagot ni Cassie. Ako ang palaging pumapalit sa kanya tuwing wala siya. Wala namang problema sa sales namin at mas lalo pa yung tumataas. May mga nag-i-inquire pa rin sa amin for investment and partnership. Ha? Hindi porket matunog ngayon ang company ninyo, ay dapat chillax lang kayo pareho. You still need to work hard and focus. Sikat ang company nyo, kaya siguradong maraming naiinggit sa inyo. At once na makakita ng kahit isang mali ang mga inggit sa inyo, ay masisira ang company ninyo. Seryosong sabi nito. Namangha naman si Cassie dito. Halatang sanay na sanay sa business world ang kanyang kapatid. Madalas pumupunta ang lalaki sa company ni Mark at palaging si Cassie lang ang natitsyempohan nito. Mabait naman ang lalaki kay Cassie kahit palagi itong seryoso sa buhay at hindi ngumingiti. Bukod kay Mark ay ito lang ang pumapansin sa kanya na kapatid niya. Yung dalawa niya pa kasing kapatid na babae ay palagi siyang inaaway. Gusto mo po ang coffee? Tanong dito ni Cassie. Merienda po. Kumain ka na po? May niluto akong turon kanina. Kumakain ka nun? Ayos na ang turon, sagot nito. Tumayo naman si Cassie at kinuha ang turon sa bag niya. Napangiwi siya dahil malamig na ito at durog na durog. Nadurog, nang hihinayang nasabi niya. Kinuha naman iyon ng lalaki at kinain. Ayaw naman ng lalaki ng coffee, kaya kinuha na lang niya ito ng malamig na tubig. Okay lang po yung turon? Alanganing tanong ni Cassie sa lalaki. Oo, tumango ito. Medyo makunat lang. Napatango si Cassie at bahagyang napanguso. Nabalot sila ng katahimikan pero binasag iyon ng lalaki. Naririnig ko sa mga empleyado na may asawa ka na raw. Napalunok si Cassie dahil sa sinabi nito. Kuya Luke, mabait ang asawa ko. Tapos, pogi pa po. Marangal ang trabaho niya, kaya hindi ako magugutom. Actually, boyfriend ko lang po siya. Kaso sinasabi niya sa mga babae na asawa ko na siya kasi ayaw siyang tigilan ng mga to. Daldal mo, nasabi na lang ni Luke at napailing. Mahina namang napatawa si Cassie. Masaya siya dahil nakausap niya ang kanyang kuya nang hindi siya nauutal. Ngayon lang din sila nakapagkwentuhan ng ganito. Inaway ka raw ni Celine at Lai? Hindi nakasagot si Cassie. Pati sila tita madalas kang pag-initan. Tama ba? Ayos lang naman po yun, sagot ni Cassie. Naiintindihan ko naman po kung saan nanggagaling ang galit nila.
No, sabi nito at tumayo. I gave you permission to fight back. Kapag nakikita ka nilang mahina, ay lalo ka nilang hindi titigilan. Kaya lumaban ka pabalik. By the way, thanks to this turon. Lumapit sa kanya si Luke at pinitik siya sa noo. Bahagyang ngumiti si Luke nang sumimangot siya. Magsasalita pa lang si Cassie pero agad na itong tumalikod at umalis. Ang galing! Masayang pumalakpak si Cassie. Medyo close na kami ng kuya ko. Napailing-iling na lang si Cassie at bumalik na sa kanyang trabaho. Dahil masaya siya at masyadong sinipag, 5:00 pa lang ay natapos na agad siya. Inayos ni Cassie ang kanyang mga gamit bago siya magtungo sa parking para sunduin ang kanyang mahal na lalaki. Ang saya mo ata. Bungad sa kanya nito at kinuha ang kanyang mga gamit. At saka, ang aga mo. Galing si Kuya Luke sa office kanina. Nakangiting sagot ni Cassie. Nag-usap kami. Yung hindi tungkol sa business. Alam niya ang tungkol sa'yo. At syempre, pinagtanggol kita. Sabi niya lang na madaldal ako. At sinabi niya kapag inapi pa ako, ay gumanti na raw ako. I'm so happy for you. Nakangiting sabi sa kanya ni Aaron. Mukhang alam nga rin ng kuya mo na ako yung boyfriend mo. Ang tagal niya akong tinitigan kanina. Level up na ako ngayon. 2 kapatid na ang meron ako. Mayabang na sabi ni Cassie. Kaso, siguradong magiging seloso niyan si Mark kasi tinatawag kong kuya yung isa. Tawagin mo na rin kasi na kuya si Sir Mark. Sabi ni Aaron sa kanya at pinusod ang kanyang buhok. Mas matanda naman siya ng 3 taon sa'yo. Eh di, tatawagin na rin kitang kuya kasi mas matanda ka ng 3 taon. Ngumisi si Cassie sa kanyang kasintahan. Napasimangot naman si Aaron. Hindi ako kasali, mahal. Boyfriend mo ko. Asawa mo ko. Natawa si Cassie at yumakap sa kanya. Hindi lang ako sanay na tinatawag na kuya si Mark. Pero kapag hindi tinopak, baka tawagin ko siyang kuya. Maglambingan muna tayo, mahal. Habang hinihintay natin yung kapalit ko. Sabi ni Aaron at yumakap sa kanya pabalik. 6:30 pa ang pasok niya, kaya may 1.5 oras pa tayo para maglambingan. Inggitin natin yung mga bantay sa CCTV room. Natatawang sabi ni Cassie at kumaway pa sa CCTV. Siguradong mga natatawa na ang mga yon. Hindi naman nila ikakalat ang mga masasaksihan nila dahil mga tropa ko ang mga nandun. Sabi ni Aaron at hinalikan siya sa noo. Huwag nga lang matsyempong ang nagkakagusto sa'yo ang makasaksi. Parehong natawa ang magkasintahan at napailing na lang. Naghintay ang dalawa sa kapalit ni Luke at maya-maya lamang ay dumating na ito. Nagpaalam ang dalawa dito bago tuluyang umalis. Ihaw-ihaw tayo! Aya ni Cassie sa kasintahan. Namiss ko ang ihaw-ihaw at iba pang street foods. Marami sa plaza, kaya let's go! Sabi ni Aaron. Jeep ang sinakyan ng dalawa patungong plaza. Nang makarating sila doon ay agad silang dumiretso sa mga nagtitinda ng mga street foods. Siomai rice! Sabi ni Cassie. Ikaw bumili sa siomai rice. Akong bibili ng mga ihaw-ihaw natin. Yes, ma'am. Si Aaron ang bumili ng siomai rice nila at si Cassie naman ay dumiretso sa bilihan ng mga ihaw-ihaw. Nang makabili pareho ay naghanap sila ng upuan. Naupo sila doon at nagsimulang kumain. Ang sarap! Nakapikit na sabi ni Cassie. Pero mas masarap pa rin ang labi mo. Naughty na naman ang girlfriend ko. Sabi ni Aaron at napailing. Kain ka na lang po, mahal. Napahagik-hik naman si Cassie. I love you palagi. Mahal din kita. Tugon ni Aaron at ngumiti. Anong magaganap sa date natin? Tanong ni Aaron sa kasintahan. Pareho nilang day off ngayon ni Cassie at tuwing day off nila ay palagi silang may plano. Ngayong day off lamang nila ang hindi nila napag-usapan. Ano ba magandang gawin? Tanong ni Cassie at nahiga sa lap ng kasintahan. Pareho tayong busy, kaya hindi na tayo nakapagplano. Gusto mong gumala? Tanong ni Aaron sa kasintahan.
Gusto mo mag-park tapos mag-plaza tayo? Pangit sa plaza ngayon? Sagot ni Cassie. Maganda sa plaza tuwing gabi. Napahinto si Cassie nang tumunog ang kanyang cellphone. Tumayo siya mula sa pagkakahiga at kinuha ito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang tumatawag ang kanyang Kuya Luke. Tumatawag si Kuya Luke! Tarantang sabi ni Cassie kay Aaron. Natawa naman si Aaron. Sagutin mo na. Huminga ng malalim si Cassie bago sagutin ang tawag. Hello? It's your day off, right? Tanong ng kanyang kuya. It's my birthday today. Come here to my condo. Natigilan saglit si Cassie. Ha? I'll wait for you. Sabi lang ni Luke bago ibaba ang tawag. Anong nangyari? Tanong ni Aaron sa kasintahan. Birthday ni Kuya Luke at pinapapunta niya tayo. Sagot ni Cassie. Wait, magluluto akong carbonara para sa kanya. Tulungan na kita. Tugon ni Aaron at tumayo. Nagtungo ang dalawa sa kusina at naghanda ng mga sangkap bago magsimulang magluto. Pagkatapos magluto ay naligo na sila. Sa CR sa kusina naligo si Aaron, si Cassie naman ay sa CR sa kwarto. Ang pogi mo? Puri ni Cassie sa kasintahan nang pumasok ito sa kwarto na nakabihis na. Maganda ka sobra. Tugon ni Aaron sa kasintahan. Mag-ayos ka na. Ako nang bahalang maglagay ng carbonara sa lalagyan. Tumango si Cassie at nagsimulang mag-ayos. Naglagay siya ng light makeup sa mukha niya at sinuklay ang kanyang mahabang buhok. Inilagay niya ang cellphone at wallet nila ni Aaron sa bag niya bago siya lumabas ng kwarto. Handa na. Nakangiting sabi ni Aaron at ipinakita sa kanya ang isang bilaong carbonara. Alis na tayo, sabi ni Cassie sa kanya. Nilak muna ni Cassie ang bahay niya bago sila lumabas ni Aaron. Naglakad ng kaunti ang dalawa bago pumara ng taxi. Alam ni Cassie ang kondo ni Luke dahil minsan niya itong nakita sa isang condominium noong may kamiting siya. Nang makarating sa kondo ay agad bumaba ang dalawa at pumasok sa loob ng malaking building. Luke Diaz po, sabi ni Cassie sa receptionist. Cassie Diaz po, right? Tumango si Cassie sa babae. 16th floor po, room 145. Thank you po, nakangiting sabi ni Cassie. Sumakay sila ni Aaron sa elevator. Nang bumukas ito sa 16th floor, ay agad niyang hinanap ang room ng kuya niya. Nang mahanap niya ito ay kumatok siya. Bumukas ang pinto at iniluwal si Luke, na nakapangbahay lang mahahalata pa ring respetadong tao ito. Nagdala akong carbonara, nakangiting sabi ni Cassie nang makapasok sila sa loob. Hindi na kami nakabili ng cake. It's okay, tugon ng lalaki. Maraming nagpadala ng cake sa akin. Ako nang kukuha ng mga plato, sabi ni Cassie. Dito ka muna, Aaron. Tumango lang si Aaron at naupo. Nang pumasok sa kusina si Cassie ay napuno ng katahimikan ang buong sala. So, ikaw yung boyfriend niya? Walang emosyong tanong ni Luke sa kasintahan ni Cassie. Opo. Utal na sagot ni Aaron. Nice to meet you po. Napatango si Luke. Alam mo ang relasyon na mayroon kami ni Cassie, di ba? Aaminin ko na noong una ay wala akong pakialam sa kanila ni Mark. Pero unti-unti ko nang binabago yon. Kahit naman kasi baliktarin ko ang mundo, kapatid ko pa rin sila. Opo, sagot lang ni Aaron. Hindi ko naman po sasaktan si Cassie. Hindi po ako ganung lalaki. Kapag po kasi nasaktan ko si Cassie, papatayin ako ni nanay. At saka, mahal na mahal ko po si nanay. Kaya hindi ko po kayang manakit ng babae. Nakikita ako namang mahal mo talaga ang kapatid ko, sabi ni Luke sa lalaki. Pero hindi mo pa rin ako masisisi kapag binabalaan kita. Kasi kapatid ko si Cassie. At ngayon pa lang din ako bumabawi sa kanya. Naiintindihan ko po, sagot ni Aaron at tumangu-tangu pa. Napahinto lang sila sa pag-uusap nang makabalik si Cassie. Ibinaba nito ang mga plato at yung nakuhang cake tapos ay nagsimula na silang kumain.
You want chicken? Tanong ni Luke sa kapatid. Opo, sagot ni Cassie. Papadeliver ako. Sabi ni Luke at kinuha ang kanyang phone tsaka nagpa-deliver ng chicken. Masarap yung carbonara. Siyempre naman po, kami ni Aaron na nagluto niyan. Sagot ni Cassie at malawak ng ngumiti. Iaabot ko yung gift ko kapag pumunta ka na po sa office. Huwag ka nang gumastos. Ayos na sa akin tong carbonara. Sabi ni Luke. Kuya Luke, bibigyan pa rin po kita. Si Mark binigyan ko, kaya dapat meron ka rin. Tugon ni Cassie. Kain ka pa po kuya. Kailangan mo mag-enjoy ngayong birthday mo. Ngumiti si Luke at tumango. Kinilig naman si Cassie sa reaksyon ng kanyang kapatid kaya mahina niyang siniko ang kasintahan. Umiinom ka? Tanong ni Luke kay Aaron. Medyo lang po, sagot ni Aaron. Nagagalit po kasi si Cassie, kaya hindi ako gaanong maalak. Tumayo si Luke at kinuha ang isang mamahaling alak. Nagsalin siya sa isang baso at binigay ito kay Aaron. Nagsalin ulit si Luke na para naman sa kanya. Ako rin, sabi ni Cassie. Gusto ko rin yan. Mukha kasing masarap at imported. No, sabi ni Luke. Pwede na sa'yo ang juice. Napanguso naman si Cassie at bahagyang napasimangot. Napahinto lang ang masayang celebration nang bumukas ang pinto at iniluwal ang dalawa pang kapatid ni Cassie sa ama. Ang dalawang babaeng kapatid ni Luke at palaging nananakit sa kanya. Anong ginagawa ng bastardang yan dito? Kunot noong tanong ni Celine, ang pangalawa kay Luke. Nilalason mo ba ang isip ni kuya? Tanong naman ni Lai, ang pangatlo kay Luke. Inimbita ko siya. Kaswal na sagot ni Luke sa mga ito. May problema ba doon? Inimbita mo? Nagsalubong ang kilay ni Celine. Ayos ka lang ba kuya Luke? Bakit mo inimbita ang bastardang yan dito? Ginayuma ka ba niyan at parang close na kayo? Kapatid ko siya. Tanging sambit ni Luke. Hindi naman makapaniwalang tumingin sa kanya ang dalawang babae. Walang hiya ka talaga. Malandi ka. Singhal ni Lai kay Cassie. Si Kuya Luke naman ang hinuhututan mo ngayon? Isang salita niyo pa at ipapakaladkad ko kayo sa guard. Malamig na sabi ni Luke sa dalawang kapatid. Kuya, kami ang pamilya mo. Pero yung bastardang yan ang kakampihan mo? Galit na tanong ni Celine. Ibang klase ka naman, Cassie. Lahat na lang inaagaw mo. Para kang malandi mong nanay. Akmang sasagot si Aaron pero pinigilan siya ni Cassie. Nagpunta ako rito para i-celebrate ang birthday ni Kuya Luke. Kung ayaw niyo akong makita, umalis kayo. Ako nauna dito, kaya wala kayong karapatang paalisin ako. Sagot ni Cassie sa mga ito. Ang tatanda niyo ng dalawa. Pero puro away pa rin ang nasa isip ninyo. Kung gusto niyo magstay dito, kailangan niyong tiisin ang maganda kong muka. Kung hindi niyo naman matiis, labas. Ipokrita ka talagang babae ka. Singhal ni Lai sa kanya. Susugurin sana siya ng dalawa pero natigilan ng mga ito nang pumagitna si Luke. Alis! Malamig na sabi ni Luke sa dalawang babae. Sa bahay tayo mamaya mag-celebrate. Padabog namang umalis ang dalawang babae. Napahinga ng malalim si Cassie at napaupo sa tabi ng kasintahan. Ang galing mo, sabi ni Aaron sa kasintahan at hinalikan nito sa noo. I'm so proud of you, mahal. Sorry, Kuya Luke, sabi ni Cassie sa kapatid. Nagkaroon pa ng warang celebration mo. Hindi mo kasalanan, sagot ni Luke. Let's continue our party. Nagpatuloy nga ang celebration nila. Nang medyo may tama na ang dalawang nag-iinuman, ay tumayo muna si Cassie para magligpit at hugasan ng kanilang mga pinagkainan. Tulog na ang boyfriend mo. Bahagyang napatalon si Cassie sa gulat na magsalita si Luke mula sa kanyang likuran. Mahina sa inuman yun, sagot ni Cassie. Magpahinga ka na rin, Kuya Luke. Ako nang bahalang mag-asikaso dito. Pinatay ni Cassie ang gripo at nakangiting hinarap ang kanyang kapatid.
Gusto kong bumawi. Seryosong sabi sa kanya ni Luke. Gusto kong pumasok sa buhay mo, Cassie. Gusto kong magpakapanganay sa inyo ni Mark. Kaya sana bigyan niyo ako ng chance. Kuya Luke, hindi naman po ako galit sa inyo. Naiintindihan ko po kung bakit kayo galit sa amin. Nakangiting sabi ni Cassie. Masaya po ko na maayos na po tayo. Sapat na po sa akin ang ginagawa niyo ngayon. Kaya hindi niyo na po kailangang bumawi. Umamo ang mukha ni Luke. Salamat. Nilapitan ni Cassie ang kapatid at hinawakan ito sa kamay. Magpahinga ka na rin po. Matulog ka para lumakas ang stamina mo. Inihatid ni Cassie ang kapatid sa kwarto nito. Pinahiga niya ito sa kama bago buksan ang aircon. Ako nang bahala sa mga kalat, sabi dito ni Cassie. Ngumiti si Cassie bago lumabas ng kwarto. Natawa si Cassie nang makita ang kanyang kasintahan na nakahiga sa carpet at naghihilik. Ang cute mo! Hagik-hik na sabi ni Cassie dito at napailing. Mas lalong gumaan ang loob ni Cassie, lalo pa at gustong bumawi ng kanyang nakatatandang kapatid. Saan tayo pupunta? Nakangusong tanong ni Cassie sa kasintahan. Mukhang maganda ang pupuntahan natin dahil nanghiram ka ng kotse kay Kuya Luke. Pinaghandaan ko to, kaya chill ka lang dyan, sabi ni Aaron bago paandarin ang sasakyan. Sige, kunwari na lang, hindi ako excited, sabi ni Cassie. Nakatawa lang si Aaron at hinawakan ng kamay ni Cassie gamit ang isa niyang kamay. Halos 2 oras ang binyahe nila bago sila huminto sa isang rest house na nakatayo sa mataas na lugar, kung saan makikita ang mga bahay mula sa taas. Rest house ni Kuya Luke, sabi ni Aaron sa kanyang kasintahan. Nang makapasok sila sa loob ay bumungad sa kanila ang loob ng bahay na tila naging restaurant na may magandang dekorasyon ang dating. May lamesa at 2 upuan. May pagkain na rin sa lamesa at wine. Special date nating 2. Nakangiting sabi ni Aaron sa dalaga. Para maging expensive, nagpatulong na ako sa kuya mo. Aaron, hindi ko kailangan na expensive. Mas gusto ko yung ginagawa natin. Sagot ni Cassie sa kanya. Special kasi itong 8th anniversary natin. Kaya gusto kong expensive muna. Sabi ni Aaron at pinaghila siya ng upuan. Upo ka na po, mahal ko. Naupo naman si Cassie. Nang makaupo si Cassie, ay naupo na rin si Aaron. Binuksan ng lalaki ang wine at sinalinan ang baso nila ni Cassie. Umalis na yung mga nag-ayos nito, sabi ni Aaron sa kasintahan. Kaya mae-enjoy natin itong dala natin ng sobra at ang stay natin dito. Ngiti lang ang naisagot ni Cassie dahil masyado siyang nasasarapan sa pagkain kaya doon siya nakafocus. May gift pala ako sa'yo, sabi ni Cassie at inabot sa kanya ang isang paper bag. Favorite mo yan for sure. Titingnan ko mamaya, nahangiting sabi ni Aaron. Pagkatapos nilang kumain ay saglit silang nagpahinga. Lumapit si Aaron sa isang speaker at pinatugtog ang kantang Destiny. Nilapitan niya ang kasintahan at inilahad ang kanyang kamay dito. Pwede ba kitang isayaw? Tanong ni Aaron sa kasintahan. Pwedeng-pwede, sagot ni Cassie at tinanggap ang kamay ni Aaron. Sumayaw ang dalawa habang sinasabayan ang malamyos na musika. Pinakikiramdaman ng dalawa ang bawat isa. Cassie, Happy 8th anniversary. Nahangiting sabi ni Aaron sa babae at huminto. May dinukot ito sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Cassie. Cassie, promise ring pala ang naibigay ko sa'yo noong nakaraan. Dahil nag-iipon pa ako para sa engagement ring. At masaya ako dahil nabili ko na yun ngayon. Cassie, bukod kay nanay at sa kapatid ko, ikaw lang ang babaeng kinababaliwan ko. Cassie, will you marry me? Nangilid ang luha ni Cassie at tumango. Oo naman, gustong-gusto kita pakasalan at makasama habang buhay. Ngumiti si Aaron at isinuot ang singsing sa kamay ni Cassie.
Pinunasan ni Aaron ang luha ng kanyang babaeng mahal bago niya pagtagpuin ang labi nilang dalawa. Mahal na mahal kita. Buong puso na sabi ni Aaron sa kanyang mahal. Mahal na mahal din kita. Tugon ni Cassie. Muling nagtagpo ang labi ng dalawa hanggang sa namalayan na lamang nilang nasa kwarto na sila. Ngumiti si Cassie at buong pusong ibinigay ang kanyang sarili sa lalaking mahal niya. Kinabukasan ay naunang nagising si Aaron. Nang dumako ang kanyang tingin sa babaeng nasa tabi niya ay nakaramdam siya ng hiya. Hindi niya akalaing ginawa na nila ni Cassie ang bagay na yon. Mahal kita, sabi niya kay Cassie. Hinalikan niya ito sa noo bago siya naligo. Pagkatapos niyang maligo ay nagtungo na siya sa kusina para ipagluto ang kanyang babaeng mahal. Niligpit na rin niya ang mga kalat nila kagabi habang nagluluto siya. Nang makapaghain siya ay sakto namang pumasok sa kusina si Cassie na bagong ligo. Namula ang pisngi ni Aaron at mabilis na napayuko. Shy type ang mahal ko ah. Pangaasar ni Cassie sa lalaki. Mahal, lumapit si Aaron sa babae at niyakap ito. Nahihiya ako. Napatawa si Cassie. Pareho lang tayo. Pero maging casual na lang, okay? Nag-enjoy naman tayong dalawa eh. Cassie, oo na po. Hindi na ako mang-aasar. Naupo ang dalawa at nagsimulang kumain ng kanilang umagahan. Uuwi na rin tayo mamaya, di ba? Tanong ni Cassie sa kasintahan. Tumango si Aaron. Opo, may pasok na tayo bukas. Pero kung hindi mo pa kaya, absent muna tayo. Ayos lang ako. Sagot ni Cassie sa kasintahan. Gusto mo, isa pa eh. Mahal. Malakas na napatawa lamang si Cassie nang makitang parang kamatis na ang mukha ng kanyang kasintahan. Pagkatapos kumain ng dalawa ay si Aaron ang nagligpit. Nakabantay naman si Cassie sa kanya. Ang pogi mo palagi, sabi ni Cassie at napailing-iling pa. Hindi pa rin ako makapaniwalang ikakasal na ako sa'yo. Ang ganda pa nitong singsing na bigay mo. Pinag-ipunan ko talaga yan. Proud na sabi ni Aaron. Salamat sa pagpayag na ikasal sa akin. Kahit walang singsing, pakakasalan kita, Aaron. Masyado mo akong pinahulog sa'yo, kaya hindi kita pakakawalan. Sabi ni Cassie sa kasintahan niya. Excited na akong i-announce to sa lahat. Maghanda ka na rin dahil sigurado ako na pipilitin ako ni Mark na makilala ka. Sa birthday ko, sabi ni Aaron. Invite mo sila Sir Mark. Sa araw na yon, gusto ko siyang makilala ako bilang boyfriend at future husband mo. Sige, sabi ni Cassie. Paghahandaan ko mabuti ang bagay na yan. Nang matapos magligpit ang mga ito sa kusina, ay napagdesisyonan na nilang umuwi dahil baka mabitin lang ang pahinga nila sa vacation house ni Luke. Hahatid kita sa bahay mo, sabi ni Aaron sa kanyang kasintahan. Yahatid ko itong kotse ni Kuya Luke sa kanya. Magpahinga ka ha. Didiretso ako sa bahay mo pagkatapos ko maihatid yung kotse. Opo, sagot ni Cassie. Nang makarating sa bahay ni Cassie, ay humalik lang sa kasintahan si Cassie bago siya bumaba. Bumusina naman si Aaron ng 3 beses bago siya tuluyang umalis. Halos kalahating oras ang binyahe niya bago makarating sa condominium parking. Pagkababa niya ay nakita niya si Luke na mukhang papaalis ng kondo. Kuya, tawag niya rito kaya napalingon ito sa kanya. Tumakbo palapit dito si Aaron at inabot dito ang susi ng kotse. Salamat po sa tulong mo. Success po ang plano. Nakangiting sabi ni Aaron. Alagaan mong mabuti si Cassie. Sabi sa kanya ng lalaki. Tumango si Aaron. Opo, salamat po. Ingat ka po. Kumaway si Aaron dito bago siya tuluyang umalis. Dumaan muna si Aaron sa isang convenience store para bilhan ng siopaw ang kanyang kasintahan. Bumili na rin siya ng inumin dahil tiyak na maghahanap ito ng midnight snack mamaya. Pagkatapos bumili ni Aaron ay pumara na siya ng taxi at dumiretso sa bahay ng kanyang kasintahan. Mahal, nakabalik na ako. Nakangiting sabi niya at nilapitan ito. Kamusta naman ang mahal ko? Easy, wala ka pang 1 oras na wawala.
Natatawang sabi ni Cassie sa kanya. Ang ganda nitong bagong movie na na-discover ko. Gusto mong snack? Tanong ni Aaron sa kanya. Busog pa naman ako. Sagot ni Cassie. Sige, itabi ko muna itong siopaw at inumin mo sa ref. Iinit na lang natin mamaya yung siopaw. Sabi ni Aaron. Nagtungo sa kusina si Aaron at inilagay sa ref ang binili niya kanina. Bumalik siya sa sala at tinabihan ang kanyang kasintahan. Nakikita ko na ang future natin. Kinikilig na sabi ni Cassie. Kapag kinasal na tayo, dito tayo titira. Tumango si Aaron. Tapos, mag-iipon ako at medyo ipapabago ko ang bahay. Dadagdagan ko ng kwarto para sa future baby natin. Lalagyan ko rin ng playroom. Ilan ang gusto mong anak? Tanong ni Cassie sa kanyang kasintahan. 3 o 2. Sagot ni Aaron. Pero mas marami, mas masaya. Tingnan na lang natin kung kakayanin ng matres ko ang malaking pamilyang gusto mo. Pabirong sabi ni Cassie. Napanguso naman si Aaron bago akbayan si Cassie. Gagalingan ko ang performance ko para makarami tayo. Kanina, nahihiya ka pa at hindi makatingin sa akin. Tapos ngayon, naughty ka na. Tiningala ni Cassie ang kasintahan at nginisihan. Parang mas gusto ko ang naughty side mo ah. Nakaka-enjoy kasi. Mahal, wag mong hilingin at baka magsisi ka. Ilang taon ko tong tinatago. Kaya baka kaunting asar mo lang ay mailabas ko to lahat. Sabi ni Aaron at huminga ng malalim. Nood na lang tayo, mahal. Ang cute mo talaga. Sabi ni Cassie at kinurot ito sa pisngi. Nood lang? Ngumisi si Cassie. Ayaw mo nang higit pa doon? Mahal. Inis na sabi ni Aaron at tumayo. Bahala ka po. Hindi tayo bati ngayon. Parang mangkukulam na tumawa si Cassie nang padabog na umalis si Aaron at pumasok sa kwarto. Minsan niya lamang asarin at pikunin si Aaron kaya minsan ay sinusulit na niya. Mahaba ang pasensya ng lalaki pero umiikli ito kapag inaasar siya ni Cassie. Never din siyang sinisigawan o minumura ng lalaki. Kahit tuwing nag-aaway sila ay ito pa ang magpapakumbaba. Mahal, anong gusto mong ulam? Tanong ni Aaron na nakasilip sa pinto ng kusina. Sinigang? Ikaw ang gusto ko. Mapang-asar na sabi ni Cassie. Bahala ka na nga. Pikong sabi nito at padabog na pumasok sa kusina. Napatawa na lamang muli si Cassie at napailing-iling. Saan ka pupunta? Tanong ni Cassie kay Aaron. Ibibigay ko itong huling bayad para sa utang ni tatay. Sagot ni Aaron. Mauna ka na sa office. Susunod na lang ako. Samahan na kita. Alok ni Cassie kay Aaron. Sabay na tayong pumasok. Ako na lang po. Sagot ni Aaron at nilapitan si Cassie. May importanteng meeting kayo ni Sir Mark, di ba? At saka, delikado sa pupuntahan ko. Isa pa, nangako ako kay Sir Mark na hindi kita hahayaang mapahamak. Tumango si Cassie. Mag-iingat ka ha? I love you. Mahal din kita. Tugon ni Aaron at hinalikan nito. Mauna na ako ha? Ngumiti si Aaron bago tuluyang umalis. Nag-jeep na lang siya para makatipid siya. Halos kalahating minuto siya sa jeep bago huminto ang jeep sa isang kanto. Bumaba si Aaron at pumasok sa isang eskinita. Napahinto lamang sa paglalakad si Aaron nang makarating siya sa isang malaking bahay na maraming armadong may baril. Hinihintay ka na ni boss, sabi sa kanya ng isang lalaki. Pasok. Tumango si Aaron at pumasok sa loob. Nakita niya ang half-Chinese na lalaking nakaupo at may katabing 2 babae na halos wala ng suot. Aaron! Nakangiting bati nito sa kanya. Dala mo na ba? Ito na ho yung huling hulog ni tatay. Sabi ni Aaron at inilapag sa lamesa ang isang envelope na may lamang pera sa loob. Sana po, hindi nyo naguluhin ang pamilya ko ngayong bayad na kami sayo. Maupo ka muna. Nakangising sabi ng matandang lalaki. Baka may gusto ka. Hindi na ho. Tanggi ni Aaron. Papasok na ho ako. Tumalikod si Aaron ngunit natigilan siya
dahil sa sinabi ng matandang Chinese. Balita ko mayaman ang girlfriend mo. Anak siya ng kilalang negosyanteng si Mario Diaz. Malaki-laking pera ang mahuhut-hut ko sa kanya kung sakali. Ano kaya ang kayang gawin niya para sa'yo? Bayad na ako, kaya wag mo na kaming pag-initan. Madiing sabi ni Aaron. Huwag mo rin idadamay si Cassie dito. Ngumisi ang Chinese at sumenyas. Napadaing na lamang si Aaron nang may humampas sa kanyang likuran. Bumagsak ito sa sahig habang napapaubo. Kung gusto mo makalabas ng buhay dito, kailangan mo magbayad. Nakangising sabi ni Chinese at kinuha ang kanyang cellphone. Maghintay ka lang dyan habang hinihintay natin ang girlfriend mo. Sa kabilang banda naman ay si Cassie na busy sa pagtatrabaho. Napahinto na lamang ito sa pagtipa sa computer nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Kunot noong sagot niya rito at nagpatuloy sa pagtipa sa computer. Bilisan mo magsalita dahil busy ako. Hawak namin ang syota mo. Napahinto si Cassie dahil sa sinabi na nasa kabilang linya. Kung gusto mong makita pa itong buhay, pumunta ka sa ite-text kong lugar at magdala ka ng 500,000. Mahal, huwag kang pupunta. Narinig ni Cassie ang sigaw ni Aaron. Mahal, binubugbog nila ako. Nagsalubong ang kilay ni Cassie. 500,000? Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Alam kong mayaman ka, sabi ng kausap niya. Ikaw rin, mabilis uminit ang ulo ko. Baka hindi mo na makitang buhay pa ang syota mo. O baka naman, gusto mong sendan kita ng video habang pinapaligaya siya ng iba't ibang babae. Napahampas si Cassie sa lamesa. Subukan mong ipahawak sa ibang babae, miski dulo ng buhok niya, at titiyakin kong ibabaon kita sa lupa ng buhay. Tumawa ang nasa kabilang linya. Maghihintay ako. Namatay ang tawag kaya padabog siyang pumasok sa loob ng opisina ni Mark. Natigilan naman si Mark at nagulat sa kanya. Grabe ka naman, sabi sa kanya ni Mark. Anong problema at high blood ka? Sinaktan ka ba ni Aaron? Kinidnap si Aaron, sabi ni Cassie. Kailangan ko ng 500,000. Hindi ko alam kung sinong tangang nagkalat na mayaman ako. Teka, huwag ka magpadalos-dalos, sabi ni Mark sa kanya. Kailangan natin itong itimbre muna sa pulis. Hindi pwede, sabi ni Cassie. May access sa pulisya ang taong may hawak sa kanya. Kaya siguradong mapapahamak si Aaron kapag nalaman nitong nagsumbong ako sa pulis. Naitawag ko na sa sekretary ko ang tungkol sa pera. Hintayin na lang natin siya dito. Napalingon ng dalawa sa nagsalita. Si Luke. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Mark. Hindi ka welcome dito. Kung si Cassie at Luke ay ayos na, si Mark naman at si Luke ay hindi pa. Masyado kasing pabebe si Mark at nagsiselos dahil feeling niya ay mas paborito na ito ni Cassie. I have no time for your childish act, sabi ni Luke kay Mark. Mahalagang matulungan natin si Cassie at Aaron. Ako na ang tutulong. Huwag ka nang makialam. Masungit na sabi dito ni Mark. Napahinto ang dalawang lalaki sa pagbabangayan at mabilis na napaayos nang malakas na hampasin ni Cassie ang lamesa. Kapag may mangyaring masama kay Aaron, pareho kayong tatamaan sa akin. Banta sa kanila ni Cassie. Mas mahalaga ang buhay ni Aaron kaysa sa pag-aaway nyo. Kaya umayos kayong dalawa dyan. Sorry, sabay sabi ng dalawa at parang batang naupo. Anong oras dadating ang sekretary mo? Tanong ni Cassie sa kapatid na si Luke. 30 minutes. Dumaan pa siya sa bangko para mag-withdraw. Sagot ni Luke. May kaibigan akong pulis at palihim ko siyang tatawagan para sa operasyong ito. Don't worry, maaasahan ng kaibigan ko. Napahinga ng malalim si Cassie. Kung hindi pa tumawag yung tao nang hihingi ng pera sa akin, ay hindi hihingi ng tulong si Aaron. Kailangan natin magmadali dahil baka hawakan siya ng babaeng nandoon. Kapag nangyari yon, baka makapatay ako. Kumalma ka muna, sabi sa kanya ni Mark. Sasamahan kita. Kailangan ko makasiguradong ligtas ka. Sasama rin ako, sabi ni Luke. Marunong akong lumaban at humawak ng baril kaya maliligtas kita.
Pinalalabas mo bang mapapahamak siya kapag ako lang ang kasama niya? Nagsalubong ang kilay ni Mark. Ang yabang mo ah. Gusto mo mag one round tayong dalawa? Wala akong sinabi. Sadya affected ka lang masyado. Sagot ni Luke sa kanya. Tumahimik muna kayo! Sabi ni Cassie at sinamaan sila ng tingin. Tahimik na naghintay ang tatlo sa sekretarya ni Luke. Maya-maya lamang ay dumating na ito, dala ang isang malaking bag. Ito na ang request mo. Sabi nito at ibinaba ang bag sa lapag. Walang kulang yan. Salamat. Sabi ni Luke at binuksan yung bag. Bumungad sa kanila ang sandamakmak na perang lilibuhin. Tara na agad! Sabi ni Cassie at inagaw kay Luke yung bag na may pera. Dami nito. Parang nagdadalawang isip na tuloy ako. Paghati-hatian na natin yan, sabi ni Mark. Hindi, mas mahalaga ang buhay ng mahal ko. Sabi ni Cassie. Bilisan na natin dahil siguradong hahawakan na siya ng mga babae doon. Pogi si Aaron, kaya tiyak na pag-iinterasan siya doon. Didiretso muna tayo sa kaibigan ko, sabi ni Luke. Sumakay sila ng sasakyan ni Luke at dumiretso sa isang presinto. Hindi na sumama sa loob si Cassie at tahimik na naghintay na lang sa sasakyan. Ang tagal! Inis niyang sabi. Tumunog ang kanyang cellphone. Tinignan niya yon at bumungad sa kanya ang isang text. Lokasyon na nakalagay sa text na may halong pagbabanta. Bahala na si Batman! Sabi niya at lumipat sa driver's seat. Kaya ko to! Pinaandar ni Cassie ang sasakyan paatras at bumangga ito sa isang kotse. Hindi siya gaanong marunong magmaneho kaya hindi niya alam ang gagawin. Pero para kay Aaron ay kakayanin niya. Kaya ko to, sabi niya at pinaandar ang sasakyan paalis. Nakalagay sa text na huwag siya magsasama ng kahit sino dahil kung hindi ay ipadadala nila si Aaron ng bangkay kay Cassie. Kaya iniwan na ni Cassie ang kanyang mga kapatid. Ilang sandali lang ay huminto si Cassie sa isang bahay na may malaking gate. Bumaba siya ng sasakyan, dala ang isang bag na pera. Nasaan ang boyfriend ko? Matapang niyang tanong sa isang bantay. Sa loob, sagot nito. Pumasok ka na dahil naghihintay na si boss sa'yo. Inirapan ni Cassie ang lalaki bago siya pumasok sa loob. Nag-init ang dugo ni Cassie nang makita si Aaron na puro pasa sa muka at nakatali sa isang upuan. Sa harap ni Aaron ay ang isang babaeng halos walang damit at hinahaplos-haplos si Aaron sa braso. Ang sarap mo siguro? Malanding sabi ng babae. Siguro, malaki ka rin. Hindi na nakapagpigil pa si Cassie at ibinalibag sa babae ang bag na hawak niya. Tumama naman yun sa ulo ng babae. Bumagsak ang babae sa sofa habang sapo ang kanyang ulo. Sinabi kong wag ang mahal ko eh, sabi ni Cassie at nilapitan si Aaron. Sabi kong wag kang pumunta. Alalang sabi ni Aaron. Mahal, baka may mangyari sa'yo. Akong bahala, sabi ni Cassie at tinanggal ang tali niya. Aalis na tayo dito. Sino may sabing aalis kayo? Sinamaan ng tingin ni Cassie ang matandang Chinese na masayang-masaya sa hawak niyang mga pera. Kalahati pa lang itong bayad mo para tubusin ng lalaking yan. Anong kalahati? Siraulo ka ba? Singhal dito ni Cassie. Huwag kang matakaw sa pera. Nagsalubong ang kilay ng matandang Chinese at nilapitan siya. Malakas nitong sinampal si Cassie. Mangiyak-ngiyak naman sinamaan ng tingin ni Cassie ang matanda. Siraulo ka! Singhal ni Aaron sa matandang Chinese at sinuntok ito sa muka. Mahal, ayos ka lang? Anong gusto mong gawin ko sa kanya? Bugbugin mo! Sagot ni Cassie. Pupugbugin sana ito ni Aaron kaya lang natigilan siya nang bumunot ng baril ang Chinese at itinutok ito sa kanya. Papatayin ko kayong dalawa! Galit na sabi ng matandang Chinese. Niyakap naman ni Aaron si Cassie na ngayon ay umiiyak. Boss, may mga tao sa labas! Dumako ang tingin ng Chinese sa tauhan niyang pumasok. Mark Diaz at Luke Diaz daw!
Napangisi ang matandang Chinese. Papasukin mo! Tumango ang tauhan niya at lumabas. Nang makabalik ito ay kasunod na nito ang dalawang lalaking seryosong-seryoso ang muka. Sinaktan niya ako! Parang batang sumbong ni Cassie sa dalawang kapatid. Bakit kasi hindi mo kami hinintay? Singhal sa kanya ni Mark. Mabagal kayo eh! Sagot ni Cassie. Sakalin niyo na ngayon yan! Sinamaan siya ng tingin ni Luke. Huwag mo kaming utusan dahil may kasalanan ka pa sa amin. Eh di wag. Sagot ni Cassie at yumakap na lang kay Aaron. Aaron, ikaw na lang ang bahalang sumakal sa pangit na Chinese na yan. 1,000,000, kapalit ng kalayaan yung lahat. Sabi ng Chinese. 1,000,000? Nilapitan nito ni Luke. Asa ka. Ekspertong inagaw ni Luke ang baril sa matandang Chinese. Si Mark naman ay sinipa ito sa muka dahilan para bumagsak ito sa sahig at mawalan ng malay. Ikaw naman, binalingan ni Cassie ang babaeng lumalandi kanina kay Aaron. Nagsabi na ako na wag ang mahal ko, pero hindi kayo nakinig. Bago pa makapagsalita ang babae ay malakas na itong sinuntok ni Cassie sa muka. Nawala ng malay ang babae kaya napangisi si Cassie. Siguradong nahuli na ang mga tauhan nitong pangit na to, sabi ni Luke at binalingan ng tingin si Cassie. Ikaw, di ba sinabi namin na maghintay ka at wag pa dalos-dalos? Paano kung nahuli kami ng dating? Ang tigas-tigas ng ulo mo. Thank you sa inyo. Nakangiting sabi ni Cassie at niyakap ang kanyang dalawang kuya. Kumalma naman agad ang dalawa niyang kapatid at niyakap siya nito pabalik. Huwag mo na uulitin yun ah. Mahinahong sabi ni Mark sa kanya. Tatamaan ka na sa akin kapag naulit pa yon, sabi ni Luke. Salamat po sa tulong. Nanghihinang sabi ni Aaron. Masaya po akong ligtas tayong lahat. Nawalan ng malay si Aaron. Nataranta naman si Cassie at nilapitan agad si Aaron. Mahal! Tawag dito ni Cassie. Kuya, patay na ba si Aaron? OA mo. Nakangiwing sabi ni Mark. Nawalan lang siya ng malay dahil sa pagkakabugbog sa kanya. Mabuti pa, dalhin na natin yun sa hospital at baka matuluyan. Kung ganon, mahihimatay rin ako dahil napagod ako bigla, sabi ni Cassie. Nagkatinginan naman si Mark at Luke at pareho na lamang silang napahinga ng malalim. Ikaw na kay Aaron, sabi ni Mark at agad na binuhat si Cassie. Pasikat ka naman lagi, kaya kaya mo yan. Sinamaan siya ng tingin ni Luke bago buhatin si Aaron. Kahit kailan ay mahina ka. Ano sabi mo? Singhal ni Mark sa kanya pero hindi na niya ito pinansin at dire-diretso nang lumabas buhat si Aaron. Kumusta ka na? Tanong ni Cassie sa kanyang kasintahan. Maayos na maayos. Nakangiting sagot ni Aaron sa kanya. Halos 1 linggo na rin ang nakalipas magmula nang mangyari ang sakunang iyon. Nasa hospital pa rin si Aaron dahil nagpapagaling ito. Si matandang Chinese naman ay nakulong na at yung bahay nito ay hawak ng gobyerno. Kapag gumaling ka na, magde-date tayo, sabi ni Cassie sa kanya. Pupunta tayong Siargao. Binigyan ako ng plane ticket ni Kuya Luke. Tapos, maayos na rin yung tutuluyan natin doon. Kaunting pagaling na lang to, sabi ni Aaron. May-enjoy na natin ang bakasyon natin. Yumakap si Cassie kay Aaron. Miss na kita, mahal. Mahal, wag kang mangakit. Nakangusong sabi ni Aaron. Kalmahan mo muna. Napahiwalay ang dalawa sa isa't isa nang bumukas ang pinto. Iniluwal nun ang dalawa niyang kapatid at ang pamilya ni Aaron. Magkadikit na naman sila, sabi ng kapatid ni Aaron na si Aya. Hindi ba kayo nagsasawa sa pagmumukha ng isa't isa? Hindi pa, sagot ni Cassie at natawa. Ngayon ka na lang ulit nagparamdam sa akin. Anong balita sa'yo? May nakilala akong matandang masungit. Nakasimangot na sagot ni Aya at pasimpleng tumingin kay Luke. Ang sama-sama ng ugali, kaya hanggang ngayon ay single. Nga pala, may nakilala akong immature noong isang araw, sabi naman ni Luke.
Tinutulungan ko lang tapos nagalit agad. Ayun, pinabayaan ko na lang mabasa ng ulan. Nangangamoy lava. Nakangising sabi ni Mark at inakbayan si Luke. Pwede na yan bro, bagay naman kayo. Ubo ng ina ni Aaron. Aaron, sabi ng doktor ay pwede ka na umuwi bukas. Kanino ka pala uuwi? Sa inyo po muna, sagot ni Aaron. May trabaho po si Cassie. Mag-aalala lang po yan sa akin kapag nasa bahay niya ako. Sa inyo na lang din po muna ako tutuloy hanggat nagpapagaling si Aaron. Sabi ni Cassie. Hindi pwedeng magkawalay kami ni Aaron. Hindi ko po kakayanin. Napangiwi si Aya. Grabe na kayong dalawa. Susunduin ko kayo bukas, sabi ni Luke. I'll go now. Binisita lang kita. Ginulo ni Luke ang buhok ng kapatid bago umalis. Yabang talaga. Bulong ni Aya at napairap. May something kayo ni Kuya? Diretsang tanong ni Cassie sa dalaga. Bagay kayo ni Kuya. Hindi naman halatang 7 years gap kayong dalawa. Never! Pairap na sabi ni Aya. Mauna na nga ako. Bumeso si Aya kay Cassie bago siya tuluyang umalis. Si Mark din ay nagpaalam na dahil inaalala nito ang kanyang mag-ina. Kailan niyo balak ikasal? Tanong ng ina ni Aaron. Pag-iisipan pa po namin, sagot ni Cassie. Nay, Tay, ilan po ang gusto niyong apo? Mahal, saway ni Aaron sa kasintahan. Huwag mo na silang tanungin, mas grabe sa atin ang dalawang yan. Aba, kung ilan ang kaya ninyo. Sagot ng ina ni Aaron. Basta, gawa lang kayo ng gawa. Kami nang bahala sa pag-aalaga. Sige po, sabi ni Cassie at tumangutangu pa. Napasimangot na lang si Aaron. Kinabukasan ay maagang na-discharge si Aaron. Dumiretso muna sila sa kondo ni Luke dahil gusto silang ipagluto nito. Marunong ka palang magluto? Tanong ni Cassie sa kapatid. Grabe, ang galing mo. Pwede ka nang mag-asawa. Wala akong planong mag-asawa, sabi ni Luke. Masaya na ako sa buhay ko. Akala ko kayo ni Aya. Napatawa si Cassie na sumimangot ang kanyang kapatid. Kuya, carry niyo yan ni Aya. Ang perfect niyong dalawa. That woman is getting to my nerves, sabi ng kanyang kapatid. Nilagyan niya ng drawing ang kotse ko. Di ko alam kung anong tumatakbo sa baliw na babaeng yun. Baka naman may nagawa ka sa kanya, tanong ni Cassie. Mabait naman si Aya. Magkasundo kaya kaming dalawa. Huwag na natin siyang pag-usapan, sabi ni Luke at napahinga ng malalim. Hindi nagsalita si Cassie at pinanood na lang ang kapatid. Nang matapos sila sa pagluluto ay sa sala sila naghain. Doon nila napagdesisyon ng kumain para makanood din sila. Ang sarap po, sabi ni Aaron. Baka po pwedeng magpaturo sa inyo. Tuturuan kita, sabi ni Luke. Pumunta ka dito kapag hindi ka napilantod para maginhawa ang kilos mo. Napahinto sa pagkain ng tatlo nang may kumatok. Tumayo si Luke at nagtungo sa pinto. Siraulo kang lalaki ka! Bakit mo nilagyan ng paint ang kotse ko? Nagkatinginan ang magkasintahan nang marinig ang boses ni Aya. Nakakainis ka talagang lalaki ka! Nakalimutan mo nang ang pinangakuan mo ko ng kasal noon, tapos ngayon, iniinis mo pa ako? Makichismis tayo, sabi ni Cassie. Tumayo ang dalawa at sinilip ang dalawang nagbabangayan. Nagkatinginan na lamang ang dalawa nang makitang magkatagpo ang labi ni Luke at ni Aya. Mukhang nangangamoy kasal sabi ni Cassie at humagikhik. Bilisan na natin para naman magkaroon ng quality time ang dalawa. Gusto kong magreklamo, sabi ni Aaron at ngumuso. Kaso baka ilayo ka ni Kuya Luke sa akin, kaya pabayaan na natin sila. Tinapos ng dalawa ang pagkain at agad na nagpaalam. Natatawa pa si Cassie dahil tahimik sila Luke at Aya. Mukhang nagkakahiyaan pa ang dalawa. Matanda na naman si Aya,
Kaya oras na para magkaroon siya ng love life, sabi ni Cassie sa lalaki. At saka, mabait naman si Kuya Luke. Perfect na perfect silang dalawa para sa isa't isa. Mabait naman si Kuya Luke, sabi ni Aaron. Ngayon, tayo naman na mag-quality time. Ay, marunong ka na ah. Ngumisi si Cassie. Marunong na maging bad ang mahal ko ah. Ikaw kasi eh. Nakangusong sabi ni Aaron. Ano, game ka? Kaso, injured ka pa, di ba? Sabi ni Cassie. Bali wala to. Sagot ni Aaron at hinalikan ng kanyang kasintahan. Natawa na lamang si Aaron habang nakatingin sa kasintahan niyang pagod na pagod. Tulog na tulog ito habang naghihilik. Napasobra ata ako ah, sabi ni Aaron at hinalikan nito sa noo. Mahal na mahal kita palagi, Cassie. At handa akong ialay lahat sa'yo. Magmula nang makilala ni Aaron si Cassie, ay hindi na siya muling umibig pa ng iba. Si Cassie na ang gusto niyang makasama habang buhay at sa mga susunod pa niyang buhay. 3 years passed. Mahal! Napangiti na lamang si Cassie nang makita ang isang lalaking sumasalubong sa kanya. May suot itong baby carrier na back-to-back. May isang taong gulang na batang lalaking nakalagay sa baby carrier na nasa kanyang likuran. Ang isa pang batang lalaki ay nakapwesto naman sa baby carrier na nasa kanyang harapan. Habang ang isang batang babae naman ay buhat-buhat nito. Sa 3 taong lumipas ay maraming nangyaring maganda. Kinasal ang dalawa sa Siargao at kapapanganak lamang ni Cassie noong nakaraang taon. Nagluwal si Cassie ng triplets. 2 lalaki at 1 babae. Ang cute mo! Natatawang sabi ni Cassie at hinalikan nito sa labi. Kamusta naman ang mga bibi ko? Humagikhik lamang ang 3 bata. Pinatigil ni Cassie sa pagtatrabaho si Aaron at siya na lang ngayon ang nagtatrabaho. Pinag-focus ni Cassie ang asawa sa pag-aalaga sa 3 anak nila. Noong una ay pinag-awayan pa nila ito pero hindi nagtagal ay pumayag na ito. Mama! Sabi na nag-iisa nilang babae at nagpabuhat sa kanya. Ang ganda-ganda talaga ng bibi kulin namin, sabi ni Cassie at hinalikan nito sa pisngi. Hinaway ka ba ni Kuya Axus at Kuya Axis mo? Umiling ang batang babae. Yab-yab ako ni na Kuya. Very good, sabi ni Cassie at tumangutangu pa. Hindi naman sila pasaway? Hindi, sagot ni Aaron. Behave sila kanina. Parang may dumaang anghel kanina sa bahay eh. Siguro, may gusto na naman ng 3, sabi ni Cassie. Nasabi ko lang nakakain tayo sa labas, bumait na sila. Mukhang nangangamoy bagong laruan ah. Nagkatinginan ng triplets at pare-parehong humagikhik. Napailing naman ang mag-asawa. Dumiretso na sila sa kotse. Tabi-tabi ang triplets sa backseat. Sinigurado naman ng mag-asawang nakakabit ang seatbelt ng mga ito. Kamusta ang work? Tanong ni Aaron sa asawa. Mahal, kung gusto mo maging taong bahay, sabihin mo lang ah. Hayaan mo ako naman na magtrabaho para sa inyo ng mga bata. Ayos lang ako, sabi ni Cassie at ngumiti. Proud na proud nga ako sa iyo eh, kasi ang haba ng pasensya mo. Baka kapag ako ang bantay ng mga bata, ay araw-araw may gera sa bahay. Natawa si Aaron. Hindi malabong mangyari yun. Nang makarating sa mall ay bumaba na ang mag-anak. Gustong maglakad ng triplets kaya hinawakan ng mag-asawa ang kamay ng mga bata. Dumiretso sila sa McDo at doon kumain. Nakaupo ang 3 bata at tahimik na kumakain. Ang babait naman ng mga anak ko, sabi ni Cassie at pinunasan ng mga bibig nito. Baka magkasakit kayo niyan ah. Huwag mo nang batiin, mahal, sabi ni Aaron sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay dumiretso sila sa toy store. Napailing na lang si Cassie na maghakot ng laruan ang kanilang mga anak. Pinagbigyan niya ito dahil naging behave naman ang mga ito. Spoiled mo sila masyado, sabi ni Aaron sa kanya. By the way, mahal, okay lang ba sa'yo kung mag-work from home ako? Inalo kasi ako ni Kuya Luke ng work from home. Ayos lang, sagot ni Cassie. Nararamdaman kong gustong-gusto mo rin ispoil ang mga bata, kaya sige lang.
Thank you, mahal. Nakangiting sabi ni Aaron at hinalikan siya sa pisngi. Teka, awatin ko lang ang mga bata. Isang buwang sahod mo na yata ang presyo ng mga kinukuha nila. Tumango lang si Cassie. Nang maawat ni Aaron ang mga anak ay agad na sila nagbayad ni Cassie sa counter. Napasimangot na lang si Aaron nang makita ang kalahati na ng sahod ni Cassie sa isang buwan ang presyo ng mga laruang binili ng triplets. Next year na ulit kayo ibibili ng laruan. Kausap ni Aaron sa mga anak. Ang laki ng gastos nyo ngayon. Maliwanag ba? Opo, sagot ng triplets at tumangu-tangu pa. Sunod nagtungo ang mga ito sa arcade. Naglaro at naglibang ang buong mag-anak hanggang sa sumapit ang gabi. Umuwi na sila dahil bagsak na ang triplets. Bagsak na sila! Natatawang sabi ni Cassie na buhat si Colleen. Masyadong nag-enjoy, sagot ni Aaron. Salamat sa pag-spoil sa kanila. Sa first sahod ko, mamamasyal tayo sa beach. Gusto ko magkaroon tayo ng first beach date. Siguradong mag-e-enjoy tayo, lalo na ang mga bata. Sabi ni Cassie sa kanya. Salamat sa pagiging hardworking daddy mo, ha? Mas thank you sa pagiging hardworking mama mo, sabi ni Aaron at ibinaba ang kambal na lalaki sa bed crib. Ibaba mo na rin si Colleen natin. Ibinaba ni Cassie ang bunso nila. Naupo sa kama si Cassie samantalang si Aaron ay binihisan ng kanilang mga anak na mahimbing na natutulog. Tulog na rin tayo, sabi ni Aaron at yumakap sa asawa. I love you, mahal ko. Salamat po sa masayang pamilyang binuo mo kasama ako. Mahal na mahal ko kayo ng mga bata. Mas mahal ka namin, sabi ni Cassie at hinalikan nito sa labi. I love you, Aaron. Wakas. At kung nagustuhan niyo ang aming kwento, kindly leave a like, comment, share and subscribe for more wonderful stories. Paalam!